Magandang araw! Ako si Binibining Aryan Nakawili, ang makakasama ninyo sa araw na ito dito sa Valenzuela Live Edukasyon sa Pagpapakatao. Alam kong kayo ay sabik na namang matuto ng mga bagong kaalaman sa asignaturang ESP. Kaya't ihanda na ang inyong mga sarili at siguraduhin hawak ninyo ang inyong mga learning packets, panulat at sagutang papel. Huwag rin nating kalimutan na i-type sa ating comment section ang inyong pangalan, pangkat, ang paaralang kinabibilangan at maging ang pangalan ng inyong guro sa ESP. Halika at sama-sama nating tuklasin ang daan tungo sa mabuting pagpapakatao. Ang mga kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin sa araw na ito ay: una, nakikilala ang pagkakaiba at pagkakaugnay ng bertud at pagpapahalaga. Ikalawa, natutukoy ang mga bertud at pagpapahalaga na isa sa buhay at ang mga tiyak na kilos na ilalapat sa pagsasabuhay ng mga ito. Para sa unang gawain ay magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Tignan nga natin kung naaalala ninyo ang mga naging talakayan natin noong nakaraang markahan. Natutunan mo ang katangian mo bilang tao. Ikaw ay natatanging nilalang na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Isaayos natin ang mga titik upang mabuo ang mga salitang naglalarawan sa katangian ng tao na nagpaiba sa kanya. Ano kaya ang unang salita na maiisip natin gamit ang mga letrang nasa pisara o nasa inyong harapan? Tama! Isip! Naalala natin na sa unang module sa ikalawang markahan, pinalakay natin na tayo ay binigyan ng Diyos ng isip. Ikalawa, ano kayang salita ang mabubuo natin mula sa mga letrang yan? Tama! Kilos loob. Tinalakay din natin ang gamit ng kilos loob at tunguhin ng kilos loob. Tandaan natin na ang isip ay ginagamit upang humalap ng kaalaman at ang kilos ay ginagamit upang gumawa ng pasya o ilapat ang nilalaman ng ating isip. Ikatlong salita, ano kaya ang mabubuo natin kapag isinaayos natin ang mga letra? Tama, konsensya. Ito ay binigay sa atin ng Diyos bilang tinig at maging gabay natin sa mga pagpapasyang gagawin natin sa araw-araw. Ang ikaapat na salita kaya, ano kaya ang mabubuo natin gamit ang mga letrang yan? Tama, likas na batas moral. Ito ang ating magiging gabay upang masunod natin ng tama at magawa natin ang mga bagay na inaasahan mula sa atin. Ito ang magiging direksyon natin sa mga gagawin nating pagpapasya at ito ang nagiging gabay ng ating konsensya. Ikalawang salita, ano kaya yan? Tama, kalayaan. Lahat tayo ay may kalayaan. Pero tandaan natin na ang tunay na kalayaan ay paggawa ng mabuti. At ang ika-6 na salita, ano kayang salita yan gamit ang mga letrang yan? Dignidad. Lahat tayo ay may dignidad. May karapatan tayong bigyan ng paggalang at pagpapahalaga mula sa ating mga kapwa. Magaling! Natutuwa akong nakintal sa inyong isipan ang mga naging talakayan noong nakaraang markahan. Para sa ating susunod na gawain, suriin natin. Tuklasin kung ano ang pinahahalagahan ng tauhan sa kwentong iyong mapapakinggan. Ang pamagat ng kwentong ito ay ang aking pinahahalagahan at nalinang na bertud. 7 magkakapatid sina Joben. Gumagawa ng banig ang kanyang ina, samantalang walang permanenteng trabaho ang kanyang ama dahil sa karamdaman nito. Dahil sa kahirapan, hindi sila nakapagpagawa ng isang desenteng bahay. Tagpi-tagpi ang dingding nito. Bagamat yero ang bubong ay may mga butas.
Masikip para sa 9 ang maliit na espasyo ng bahay na nagsisilbing sala, kusina, kainan at tulugan ang buong kabahayan. Sa gabing maulan, magugulantang ang pamilya sa buhos ng ulan sa kanilang higaan, kaya't inuumaga silang nakaidlip ng nakaupo habang nakapayong at kalong ang nakababatang kapatid. Sa kabila ng lahat ng ito, masayahin, masigla at puno ng buhay si Joben. Matalino, nangunguna sa talakayan, matataas ang marka at magaling na pinuno. Hindi mababaka sa kanya na pinagdaraanan niya ang mga sakripisyong nabanggit dahil sa kanyang positibong pagtingin sa buhay. Dahil sa angking talino sa pagguhit, binabayaran siya ng kanyang mga kamag-aral sa drawing na pinapagawa nila. Dahil matalino, nagpapaturo ang mga anak ng kanilang kapitbahay sa kanilang mga aralin at inaabutan siya ng mga magulang nito ng kaunting halaga. 10 piso man ito o 50 piso, ibinibigay niya ito sa kanyang ina pandagdag sa kanilang gastusin. May mga araw na walang pasok na kailangan niyang magmaneho ng sikat-sikad o pedicab na depadyak para matulungan ang pamilya at matustusan ang ilang pangangailangan sa pag-aaral nilang magkakapatid. Niyaya din siya ng kanyang mga kamag-aral at kaibigan sa ilang mga lakaran, subalit mas pinipili niya ang makauwi agad at makatulong sa kanyang ina at magawa ang mga gawain. Ang liwanag na tumatagos mula sa siwang na kanilang dingding na nagmumula sa ilaw ng kanilang kapitbahay ang tanging tanglaw nito sa gabi. Wala man silang mesa at upuan, hindi ito sagabal sa kanyang pag-aaral, kahit minsan hindi siya pumasok ng klase nang hindi gawa ang takdang aralin at walang proyekto. Ang poste ng ilaw sakaling malapit sa kanilang bahay ang naging saksi ng kanyang pagpupursigi. Lubos niyo bang naunawaan ang kwentong napakinggan? Sagutin natin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagpupuno sa chart na ito. Ano-ano ang mga pinahalagahan ni Joben sa buhay? Una, nais niyang makatulong at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. At ikalawa, nais niyang makatapos ng pag-aaral. Kung babalikan natin ang kwento, makikita natin ang pagpupursigi ni Joben para makatulong sa kanyang mga magulang at mabigyan ng tulong at maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga kapatid. At dahil din sa kanyang pagpupursigi, ninanais siyang makatapos ng pag-aaral dahil ito ang nakikita niyang daan upang mabigyan sila ng magandang buhay. Ano mga sagabal ang kinaharap ni Joben? Kahirapan. Isa-isahin natin, ano po ba yung mga pinagdaanan ni Joben? Una, sila ay malaking pamilya. Dahil malaki silang pamilya, hindi na ibibigay ng kanilang mga magulang ang kanilang pangangailangan. Dahil nagkaroon ng problema na nawalan ng trabaho ang kanyang tatay at paggawa lang ng banig ang inaasahan ng kanyang ina. Ikalawa, dahil nga mahirap sila at hindi natutustusan ang kanilang mga pangangailangan, pinagsisikapan niyang lakarin ang paaralan mula sa kanilang tahanan. Pangatlo, dahil din sa kakulangan sa pera, salat sila sa pera, hindi niya nabibili yung pangangailangan na kinakailangan niya sa school or sa bahay. Ayan. Ano ba yung mga paraang ginawa upang malampasan ni Joben ang mga sagabal o pagsubok na ito? Ginamit niya ang kanyang angking talino upang kumita. Alam naman natin, maraming mga bata ang nakararanas ng kahirapan. Pero tandaan natin na may mga paraan para malampasan natin ang mga ito. Yan, katulad ni Joben, ginamit niya yung angking talino niya para kumita. Sa drawing, yung mga gusto magpa-drawing ay kinukuha niya and then babayaran siya ng kanyang mga kaklase doon sa drawing na ginawa niya. O kaya yung mga nagpapatutor na mga kapitbahay nila.
Nang sa gayon ay kumita siya kahit maliit na halaga. At nagsumikap siya sa pag-aaral. Yung tipong kahit wala siyang almusal, wala siyang kinain, maglalakad siya patungo sa paaralan para makapasok. Okay? At ano ba yung mga nalinang nagawi mula doon sa kwento? Ayan. Una, yung pagkakaroon ng positibong pagtingin sa buhay. Tandaan natin ang kahirapan ay tila ba pagsubok lang para sa atin. At ang pinakamahalaga ay magkaroon tayo ng positibong pagtingin sa buhay. Kapag positibo ang ating pagtingin, nagiging positibo din ang mga nangyayari sa ating paligid. Ayan. Itinuro din diyan ang pagiging matyaga. Okay? Sabi nga natin, kapag may tiyaga, may nilaga. Okay? So, kailangan matuto tayong magtiyaga. Kasi sa buhay, hindi naman ganun kadali ang buhay. Kailangan nating matutunang harapin ang hirap at dagok ng buhay na meron tayo. Kaya kailangan natin ng tiyaga. At, syempre, yung kasipagan. Lagi nating lalagyan ng kasipagan ng lahat ng ating gagawin. Ano ang kaugnayan ng mga pagpapahalaga ni Joben at gawi na taglay ni Joben? Ang gawing taglay ang tutulong sa atin upang makamit natin at mapanatili natin ang pagpapahalaga. Tandaan natin, maraming mga bagay o maraming mga layunin natin sa buhay ang gusto nating maabot. Yun yung binibigyan natin ng halaga. Okay? At yung halaga na yun ay dapat sinasabayan ng positibong gawi o behavior nang sa gayon ay makuha natin yung mga nais nating makamit sa hinaharap. Yan. Ito ang pinag-isipang paraan na hakbang upang makamit natin ang pagpapahalaga. So, dapat lagi nating pinag-iisipan ang mga kilos na gagawin natin. Kung ito ay padalos-dalos tayo doon sa ating magiging kilos at hindi natin pinag-iisipan, maapektuhan ang mga pagpapahalagang meron tayo. Naintindihan na po ang naging kwento tungkol kay Joben? Halika at palalimin natin ang paksa tungkol sa pagpapahalaga at bertud. Ano nga ba ang bertud? Ang bertud ay mula sa salitang virtus o vir na galing sa salitang Latin na nangangahulugang pagiging tao, pagiging malakas, at pagiging matatag. So, pag sinabi natin virtud, ayan, pagiging tao, ayan, yung pagkakaroon ng pagiging malakas at matatag. Ayan, ito ay nararapat lamang para sa tao. Ang virtue ay laging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. Okay, bakit nararapat lamang para sa tao? Ayan. So, walang bertud ang anumang hayop dahil ang tao lamang po ang may bertud. Kasi ang tao lamang po ang binigyan ng isip at kilos loob. Kaya tayo lang ang may bertud. Ang tao, tandaan natin, may magkakatulad na isip, pare-parehas tayong may isip, ngunit hindi tayo magkakatulad ng kaalaman. Okay? Halimbawa ako, meron akong isip, hindi yung kaalaman na taglay ko ay hindi kasing dami ng mga taong ibang tao. So, depende po yan sa kaalaman na nakakalap po natin. Ayan. Mayroon tayong magkakatulad na kilos loob. Binigyan tayo ng kilos loob, ngunit magkakaiba tayo ng taglay na bertud. Okay? May kilos loob ako, pero kung i-compare natin, iba yung bertud ko sa bertud nila. Okay? Mahalagang maunawaan na ang virtue ay laging nakaugnay sa pag-iisip at kilos ng tao. So, lagi siyang, kapag sinabi bertud, siya ay bahagi ng ating isip at pagkilos ng tao. Okay? Ang mga bertud ay hindi taglay ng tao mula sa kanyang kapanganakan. So, kapag pinanganak tayo, wala pa tayong bertud. Okay? Natututunan natin siya sa pagdaan ng panahon. So, nung mulang maliit tayo, hindi naman natin agad-agad paglabas natin, marunong na tayong magsalita, marunong na tayong maglakad, marunong na tayong magbigay ng mensahe sa ating mga magulang. Bagkus tinuturuan nila muna tayo. 'Di ba? So, tinuturuan nila tayo paano maglakad. So, ginagabayan nila tayo maglakad, paano magsalita, tinuturuan niya tayo. So, ito ay, ang bertud ay nade-develop sa pagdaan ng panahon. So, itinuturo muna sa atin ng ating mga magulang. Okay? Sa pamamagitan yan, meron tayong tinatawag na habit o gawi.
Ayan. Pag sinabi nating habit, ito ay paulit-ulit na pagsasagawa ng isang kilos. Paulit-ulit. Ibig sabihin, hindi lang isang beses ginagawa, kundi paulit-ulit. Okay, tandaan natin, meron tayong dalawang habits. Okay? Merong good habit and bad habit. Okay? Pero since tayo ay nasa ESP, ang good habits ang dapat nating taglayin. Siyempre, pag sinabing bad habits, yan yung mga habits na dapat nating tanggalin. Okay? So, good habits lamang po ang dapat nating i-develop. Okay? Hindi lamang isinasagawang kilos ang bertud, kundi kilos na pinagpasyahang gawin ayon sa tamang katuwiran. Okay? Hindi natin siya kinagawian, kundi pinagpasya natin. Pinili natin itong kilos na to dahil ito ay ayon sa tamang katuwiran. Okay? Balikan nga po natin na ang bertud ay ayon sa katuwiran. Okay? Piniling gawin dahil sa katuwiran. Okay, next. Ano naman ang pagpapahalaga? Ayan, ang pagpapahalaga o values ay nagmula sa salitang Latin na valore, na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. So, kung titignan natin yung salitang values, value, from the word value, ibig sabihin halaga. Okay? Pagbibigay ng halaga o kabuluhan sa isang bagay. Okay? Mula sa ugat ng salitang ito, ayan, mahihinungan natin na ang isang tao ay kailangang maging malakas o matatag sa pagbibigay halaga sa anumang bagay na tunay na may saysay o kahulugan. So, pag sinabi nating pagpapahalaga, matatag ka o malakas ka na panindigan ang pagpapahalaga na meron ka. Halimbawa, mapahahalagahan ng pag-aaral kung paglalaanan ito ng iba yung pagsisikap at pagtsatsaga na may kalakip na sakripisyo. Tandaan natin na mahalaga sa atin ang pag-aaral. Okay? Para makuha natin ang ating minimithi, ito ay nilalagyan ng pagsisikap at pagtsatsaga. At tandaan natin, may sakripisyo. Okay? Hindi kailanman maaangkin ang pagpapahalagang ito kung hindi tayo magiging malakas o matatag sa aspetong pisikal, pangkaisipan at emosyonal. So, tandaan natin, kailangan maging matatag tayo emosyonal, pisikal, at pangkaisipan para nang sa gayon ay makuha natin yung mga pagpapahalaga o layunin na ninanais natin pagdating ng araw. Ang pagpapahalaga ay obheto ng ating intentional na damdamin. Mauunawaan natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama nito. Ayon kay Max Keller, ang pagpapahalaga ay obheto. Ibig sabihin, obheto ng ating damdamin. Kumbaga, ang nakauunawa nito ay ang ating pamdama. Okay? Hindi isip ang nagsasabi, bagkus ang ating puso. Hindi ito naghihintay ng katuwiran upang lumitaw sa ating buhay. Ang pagpapahalaga ay hindi iniisip, kundi nararamdaman. Ito ay galing sa ating puso. Okay? Ang ating isip ay bulag sa pagpapahalaga, tulad ng ating mata, na bingi sa ingay, at tenga na bulag sa kulay. Nagets nyo ba? So, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na natin maiisipan ng halaga. Okay? Kapag ito ay pinag-isipan ng mabuti, hindi na ito pagpapahalaga bilang pagpapahalaga, kundi ang konsepto na ng pagpapahalaga. Pag sinabi nating pagpapahalaga ayon kay Keller, ito ay nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. Ano nga ba ang kaugnayan ng pagpapahalaga at bertud? Bakit nga ba natin tinatalakay ang dalawang salitang yan? Ang pagpapahalaga at bertud ang nagbibigay ng katuturan sa ating tunay na pagkatao. Siya yung magbibigay sa atin ng ating tunay na kahulugan bilang tao. Ayon kay Ayn Rand, ang pagpapahalaga ang pinagsusumikapan ng tao na makamit. Okay? Ito yung mga bagay na gusto nating makuha. Ang layunin natin, ang tunguhin natin, na magdudulot sa atin ng kabutihan na nais nating maisakatuparan.
Ang pagpapahalaga ay tumatayong batayan, layunin at dahilan ng pangangailangang kumilos sa gitna ng mga pagsubok. Okay? Kumbaga sa tagline na, kanino ka ba bumabangon? Kumbaga, itong pagpapahalaga na ito ang nagtutulak sa atin para bumangon at kumilos kahit na tayo ay may pinagdadaan ng pagsubok. Lalo na ngayon, di ba? May pandemic. Ang dami nating mga pagsubok na nararanasan at pinagdaanan, pero dahil nga sa mga pagpapahalaga na meron tayo, na itutulak tayong kumilos at lumaban para sa ating pangarap. Ayan. At pangalawa, ang bertud ay ang mabuting kilos. Tandaan natin, kapag sinabi nating bertud, mabuting kilos na ginagawa ng tao upang isakatuparan ng pinahalagahan. Ulitin ko po, ang pagpapahalaga, ito yung mga bagay na gusto nating marating o makamit. Ang bertud, ang kilos na gagawin natin para maabot natin ang pagpapahalaga na meron tayo. At mabuting kilos bertud, mabuting kilos. Okay? Ang pagpapahalaga ay ang kapangyarihan na umuudyok at ang kailangan ng tao upang mabuhay. Diba? Kaya tayo nabubuhay kasi mahalaga sa atin ang pamilya natin. Bakit tayo lumalaban? Para sa ating mga anak. Okay? Ito ang moral na gawi na nagbubunga ng pagkamit at pagpapanatili ng pagpapahalaga. Ang bertud ang pinag-isipang paraan o hakbang upang makamit natin ang pagpapahalaga. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng isang mag-aaral sa paglinang ng kanyang karunungan ay nagsisikap na makamit ito. Okay? Bilang mag-aaral, kung ninanais nating makatapos ng pag-aaral, kailangan magsikap tayo sa pag-aaral. Makaranas man tayo ng mga pagsubok na maaring humadlang sa pagkamit ng ating mga pangarap, kinakailangan natin maging matatag at magpursigi upang malampasan ang ating mga balakid o ang mga balakid na ating nakikita. Matututunan nating magtimpi sa mga udyok o tukso na magpapalayo sa kanya sa pagkamit ng pagpapahalaga. Ang importante sa ating pagkamit sa ating mga pagpapahalaga o ang ating mga pangarap, layuan natin ang mga tukso o mga bagay na pwedeng makaapekto o humatak sa atin para hindi natin makuha ang ating mga minimithi. Tandaan natin na maging maingat din tayo sa paghuhusga kung alin ba ang dapat at hindi dapat gawin, lalo na mga kabataan. Diba? Madalas nating nakakalimutan ano ba yung dapat at hindi dapat nating gawin para makamit natin yung tagumpay. Minsan kasi, nai-impluwensyahan tayo ng ating mga barkada. O kaya, ng mga bagay na hindi naman natin dapat ginagawa. Okay? So, dapat alalahanin natin na ito ang dapat kong gawin. Kailangan ko makatapos ng pag-aaral. So, gagawa ako ng takdang aralin at hindi ako maglalaro ng online games. Ito naman ang dapat kong iwasan para makatapos ng pag-aaral. Yung mga maling barkada na wala namang naitutulong na maganda. Alam natin na ang pagpapahalagang ito ang ninanais ng bawat isa. Okay? Kasabay nito, kasabay ng paglinang ng ating pagpapahalaga, linangin din natin ang ating mga mabuting gawi upang makamit natin ang mga pagpapahalagang ninanais natin. Sa ganitong paraan, nagkakaugnay ang pagpapahalaga at bertud. Naunawaan niyo ba ang naging talakayan natin? Importante ang pagkakaroon ng bertud at pagpapahalaga. Kung may pagpapahalaga na meron ka, kinakailangan ay akma din ang bertud na meron ka. Nang sa gayon, ay makuha natin ang tagumpay. Okay, para sa ating pagsusulit, basahin at unawain ang pahayag, tukuyin kung ito ay tama o mali. Una, ang bertud ay natural lamang na taglay ng lahat ng nilikha ng Diyos. I-type natin sa comment section ang tamang sagot, tama o mali. Ang sagot ay mali. Tao lamang po ang nagtataglay ng bertud at hindi po lahat ng nilalang ay may bertud. Okay? Ikalawang tanong. Ang salitang bertud ay galing sa salitang Latin na virtus o vir. I-type nga natin sa ating comment section ang tamang sagot, tama o mali. Tama. Ang salitang bertud ay galing sa salitang Latin na virtus o vir na nangangahulugan na pagiging tao
pagiging malakas, at pagiging matatag. Para sa ikatlong tanong, ang bertud ay taglay na ng tao sa kanyang kapanganakan. Tama ba o mali? Mali. Balikan natin, ang bertud po ay natututunan natin sa pagdaan ng panahon. So, ang ating mga magulang ang tumutulong sa atin para matutunan natin yung bertud na kinakailangan natin sa pagharap sa ating mga buhay. Ikaapat, ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang kilos. Type natin sa comment section, tama o mali? Tama! Ang gawi, dahil paulit-ulit natin siyang ginagawa, hindi na natin siya natatanggal sa ating sistema. So, dapat maging maingat tayo kung anong habit ang ating pipiliin. Tandaan natin, merong good habit and bad habit. Okay? And number 5, ang pagpapahalaga o values ay nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. Ang sagot ba ay tama o mali? Ang sagot ay tama. Okay? From the word values, may saysay o kabuluhan. Actually, halos magkaparehas yung, halos magkahulugan ang salitang pagpapahalaga o bertud. Pero pag sinabi natin values, pagkakaroon ng halaga o saysay. Ayan. Para sa ating Q&A, tanong mo, sasagutin ko. Ang tanong ay mula sa Valenzuela National High School. Ano po ang may papayo ninyo sa mga kabataan na nais makamit ang kanilang pangarap? Simple lang yan. Tandaan natin na kailangan nating maging matatag at malakas sa anumang pagsubok natin sa buhay. Ang buhay ay hindi ganun kadali. Okay? Minsan merong ups and downs na kailangan nating harapin, na kinakailangan nating malampasan. Nang sa gayon, yung tagumpay, pag naabot mo yung tagumpay is worth it. Kapag, wow, nalampasan ko lahat ng pagsubok, kinaya ko yun. At ngayon, nandito na ako sa tagumpay na hinahangad ko noon pa. Okay? At yung lahat ng mga taong nagtagumpay sa buhay, marami rin silang pinagdaanan na hindi mo rin nalalaman. Dahil hindi din naman nila ibinabahagi ang kanilang kwento. Pero kung titignan natin, lahat po tayo ay nagdadaan sa pagsubok. Kung ikaw ay nakararamdam ng pagsubok sa pag-aaral, tandaan natin na pwede tayong humingi ng gabay sa itaas at pwede rin naman tayong humingi ng gabay sa mga taong nasa paligid natin. Kung ikaw ay nahihirapan, maaari tayong humingi ng tulong sa mga taong nasa paligid natin. Ang iyong guro, ang iyong magulang, ang iyong mga kamag-aral na pwedeng umalalay sa iyo pagdating sa pag-aaral. At tandaan natin, huwag nating sukuan ang ating pangarap. Papasaan din, makakarating din tayo at malalasap din natin ang tamis ng tagumpay. Ayan. So, nasagot ko na ba ang iyong tanong? I hope na ikaw ay, dun sa taong nagbigay ng tanong na ito, I hope na natutunan mo at maikintal mo sa iyong isipan ang sagot o ang aral na ibinigay ko sa inyo. Ayan. Bilang karagdagang gawain, gumawa ng inyong dream board. Ayan. So, syempre, pag-uusapan natin pagpapahalaga. Ito yung mga layunin o mga nais nating makamit. So, gawa tayo ng dream board. Okay? Ang magiging anyo ng ating dream board ay parang scrapbook na yari sa mga lumang magazine o iba pang malikhaing disenyo. Siguro, kahit sa isang short bond paper, doon nyo na lang po siya gawin. Okay? So, ano ba yung kakailanganin natin? Ayan, lumang magazine para doon kayo gugupit ng mga larawan. Okay? Pandikit, pangkulay, malinis na papel, gunting, panulat, at pandisenyo. So, yan yung kakailanganin natin para gumawa ng isang dream board. So, ito yung halimbawa ng dream board. So, halimbawa, ang dream mo ay magkaroon ng kotse. O, hanap ka dun sa magazine ng kotse, tapos ilagay mo doon sa dream board na ginagawa mo. Kaya, ang pangarap mo ay magkaroon ng malaking bahay o mansyon. O gupit ka ng picture ng mansyon, idikit mo dun sa dream board. So, ano ba yung mga dream mo sa buhay na gusto mong makamit o makuha pagdating ng araw? Ayan. So,
Alam kong marami kayong natutunan sa araw na ito at nalinang sa inyo ang mga competency na ito. Ayan, binabati ko kayo baitang 7 sapagkat nalinang na sa inyo yung mga kasanayan na kinakailangan natin sa araw na ito. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Magkita-kita tayong muli. Ako si Binibining Arian B. Nakawili, guro sa Valenzuela National High School. Paalam!